Ni Lord ngayon sa ating true identity. So, sabihin nga natin, true identity. Kasi syempre, di ba, hindi na tayo nakakapagkamustahan, minsan-minsan lang din tayo na magkausap. Na I remember yung last na pinapi ko sa inyo dun sa Greenwich ay tungkol sa God's calling sa mga YA. And yun nga, may mga ano tayo doon, parang specific na pinag-aralan. And ako nga, nililid pa rin ako ni Lord ngayon sa yung parang para sa akin, importanteng marinig nyo. Yan. At yan nga yung your true identity. Kasi, di ba, pag kinamusta ko kayo, tandaan nyo pa ba yung mga identity nyo kahit nagtrabaho na kayo, kahit may mga iba't iba na kayong naranasan. Kasi yun pa rin ang mas mahalaga. Pero, i-run through lang natin to, mabilis lang kasi dalawang topic to. So, minsan na tayo magkita, kaya bubusugin tayo ni Lord sa salita niya. Kaya halimbawa, pag tinanong ka, kung tatanggalin ang lahat ng gamit mo, trabaho mo, social media followers mo, at mga achievements mo, sino ka pa rin? Diba? So, mag-isip kang mabuti kapag wala yung mga yon, alam mo kung ano yung identity mo. Kasi bakit? Marami daw mga tao, tinatay daw nila yung identity nila to what they have, what they do, next natin, or what people say about them. Pero alam niyo, ang salita ng Diyos defines us differently. Iba yung sinasabi ng Diyos patungkol sa identity natin. And sabi nga, marami daw ngayon sa mga tao ang namumuhay under false labels. Diba? Kagaya ng mga failures, mistakes, comparisons, and insecurities. And mahalaga na maitapik natin ngayong gabi yan kasi sobrang halaga nito. Kasi syempre, yung edad natin, yung edad nyo, di ba? Na nakakaranas na kayo ng mga, kumaga parang iba't iba na mga estado ng buhay o lagay, di ba? May mga pagkakataon, nandiyan kayo sa edad nyo yan, pero you feel, failure, di ba? Na parang failure ka, o kaya naman, meron ka lang hindi narating, parang feeling mo na ganito ka, ganyan ka, di ba? And sabi, kapag daw kino-compare na natin yung sarili natin sa iba, hindi tayo magiging masaya. And sobrang halaga na maturo to sa YA kasi we are in the age, di ba, ng social media. And halimbawa, yun nga, prone tayo syempre sa mga pagkukumpara, sa mga IG na post na nakikita natin, di ba? Na yung iba nakakarating na sa ganito, yung iba may ganito na, may kotse na, yung iba may bahay at lupa na, di ba? And parang ikaw, pag hindi mo narating yun, parang feeling mo tuloy, wala nangyayari sa'yo, di ba? And sabi nga, may kataga dito, nagsabi ata nito si Vlad Savchuk. Sabi niya, the devil knows your name but calls you by your sin. Pero God knows your sin but calls you by your name. Alam niyo kung bakit? Kasi si Lord, siya talaga yung nakakaalam ng mismong identity natin at totoong identity natin. So, bibilisan lang natin ano yung mga common lies about your identity. So, para malaman natin, para matandaan natin, ano-ano yung mga kasinungalingan regarding your identity. Number one, yung paniniwalang you are what you do. Diba? Na yung iba, iniisip nila kung ano yung ginagawa nila. Diba? Kaya, for example nito, yung career, studies, diba? Pag-aaral, talents, they become our identity. Pero hindi yan. Bakit? Kasi ang problema dyan, when you fail, you think you are a failure. Diba? Kapag dyan mo binasa yung identity mo, tas nagkamali ka o pumalya ka, diba? So, failure na ang iisipin mo sa sarili mo. Pero isipin nyo na nga lang yung nangyari kay Peter, diba? Although dininay niya si Jesus, although nag-fail siya, pero hindi siya doon tinignan ng Panginoon. Tinignan pa rin siya ng Panginoon as a great apostle, diba? Tinignan pa rin siya ng Panginoon na after ng tatlong pagkakamali o pagdidinay ni Peter, magkakaroon pa rin siyang mapapanalunan na 3,000, diba? Kaya ganun yung mga sequence na mga pangyayari, diba? Na tatlong beses din siyang tinanong ni Jesus na, do you love me? Tapos ang galing kasi 3,000 yung napanalunan niya nung una kasi pinapakita doon na niredeem talaga ng Panginoon si Peter after his failure, di ba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, babawi ka din. Di ba? And then number 2, you are what others say. Isa sa mga kasinungalingan sa identity natin is yung paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng tao sa'yo o ng iba sa'yo. Kaya maganda yung realization nyo kanina na kung ano yung mga bagay na akala mo nung una mahalaga pero ngayon hindi na, is yung people's opinion. Yung sinasabi sa iyo ng iba.
yung iniisip sa'yo ng iba. Pero darating yung time, pag nagkaedad ka nga, pag tumanda ka, hindi mo na iisipin kung ano yung sasabihin ng iba. Pero sa panahon ngayon, ang pinapahalagahan kasi ng mga tao, di ba, yung kagaya sa social media na likes and comments, di ba? Minsan parang binabatay natin yung value, yung halaga natin sa mga comment o likes, di ba? And yung approval ng friends, tsaka reputation. Pero dangerous din siya, hindi rin siya pwedeng pagrelayan. Bakit? People's opinions change quickly. Di ba? Yung parang ngayon, tinataas ka, bukas ida-down ka. Ngayon, mahal ka, pero bukas hindi na. Di ba? Di ba? Kumbaga parang hindi mo pwedeng pagrelayan yung sinasabi sa'yo ng ibang tao. And pangatlo, you are what you feel. Isa yan sa mga kasinungalingan din, di ba? Na ikaw daw kung ano yung nararamdaman mo. Pero alam natin yan, na emotion, di ba? Yung mga nararamdaman natin or feelings, nagbabago siya from time to time. Pwedeng di ba? Up and down, o kaya naman yung lagi nating sinasabi sa testimony minsan na parang roller coaster yung emosyon natin. And sabi, feelings can lie nga daw. You might feel unworthy, unloved, or forgotten, but feelings are not facts, di ba? Hindi siya totoo. Di ba? Pwedeng akala mo ngayon, kinalimutan ka, hindi ka lang binate, o kaya naman, walang nagmamahal sa'yo, pero tatandaan mo, kasinungalingan yan. Okay? And then number 4 naman, isa sa mga common lies. Akala ko hanggang 4 yan. Hanggang 3 nga lang ba ito? Isusunod ko sa inyo kung meron. Ayan, so, kasi nagmamadali ako eh. So, next naman, the truth about your identity in Christ. Ano po talaga 4 yan? I-chat ko na lang sa inyo kung ano yung isa. So ngayon, babalik na rin natin. Ano naman ang katotohanan ng identity natin in Christ? So ito na yung tatandaan natin. Number 1, yung you are a new creation. Nasa kamay ng tumanggap na kay Lord. Nawa po, bawat isa sa atin, sa mga YA, tumanggap na tayo kay Lord. And alam nyo, ang identity nyo, unang-una kay Lord, ay bagong nilalang na kayo. Yan, sabi ng 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, and the new has come. Ang ibig sabihin nun, yung nakaraan mo is forgiven na. Diba? Yung record mo is clean na. Kaya pag nakita niyo yung picture dyan, parang di ba, baby. Ang ibig sabihin kasi niyan, pag sinabing new creation ka, parang baby. Diba? Ang baby ba may history? Ang baby ba may nakaraan? Diba wala? Talagang pag sinabing baby, newborn siya. And alam nyo, tayo, kapag tumatanggap tayo kay Lord, ganun niya tayo ituring. Na parang bago. As if you have not seen. As if wala kang karumihan na nagawa. And then pangalawa, you are a child of God. Ayan, so isa yan sa identity mo, anak ka ng Diyos. Sabi nga, hindi ka lang daw servant, you are a son and a daughter. Kaya ang example nito yung prodigal son, naalala niyo siya, di ba? Na kahit nagkasala siya, kahit nakalayo siya sa Panginoon, pero ay sa kanyang tatay, pero di ba, hindi naman nagbago ang apelyido niya. Hindi naman nagbago yung pagmamahal ng tatay niya after his rebellion. And minsan, or kadalasan sa buhay natin, we need to be reminded na anak tayo ng Diyos. At ang anak ay anak. Diba? Hindi yan mapagsisinungalingan ng sino man. Diba? Kasi dahil nga, galing ka sa Diyos, babalik ka sa Diyos. Kaya, ang mga, kung halimbawa, theology lang or doktrina yung pag-uusapan natin, kung totoong anak ka talaga ng Diyos, babalik at babalik ka. Diba? Kaya yung mga, parang kapatiran natin, na parang iniisip nyo, babalik ba sila o hindi? Ang conclusion lang ng doctrine and theology dyan, kung anak talaga sila ng Diyos at pinili sila ng Diyos, babalik sila. Okay? And then number 3 naman, you are chosen and called. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka. Tinawag ka. Diba? And sabi nga sa diba, sa 1 Peter 2:9, mababasa nyo doon, na chosen race daw tayo, royal priesthood and holy nation. Kung iko-compara daw tong chosen na to, para daw tayo halimbawa, parang for example, sino dito nakakapag-mall o kaya naman bumibili ng damit sa mall, parang anong nangyari daw, ganun daw, yung parang out of libo-libong mga damit sa parang kunwari sa Robinson o kaya sa Landmark, yung t-shirt na yun yung pinili mo. Ganun daw yung pagkakapili sa atin na sa napakaraming mga tao, ganun daw tayo pinili ng Diyos, di ba? Na halimbawa, ang dami nyo namang magkakapatid, kunwari 25 kayo.
Ikaw yung pinili, di ba? Ikaw yung naging Christian. Di ba? So yun ang ibig sabihin ng you are chosen. Di ba? Na kaya ka nandito kasi pinili ka ng Diyos at tinawag ka ng Diyos. Mag-amen tayo. Amen. Di ba? Kaya naman, your calling is greater than your mistakes. At kapag nakakaranas ka bilang YA na parang feeling mo, ang dami mong pagkakamali lately, di ba? Ang calling ng Panginoon, ang pagkatawag niya sa iyo, hindi babalikin ng pagkakamali mo. Amen? Maraming mga saints si Lord, marami siyang mga tinawag na ang daming mga failures silang naranasan. Pero dahil balik sila ng balik kay Lord, di ba, tumuloy pa rin, naging successful sila. Bakit? Kasi chosen sila, called sila. And then number 4, you are victorious. Mag-amen ulit tayo. Kasi matagumpay tayo, ibig sabihin. Sabi nga ng Romans 8:37, we are more than conquerors. Diba? At ang identity natin is not just who you are, but the victory you carry in Christ. Isipin yung maigi yun. Try to imagine, di ba, na ang dala-dala mong identity ay matagumpay na. Kaya minsan, di ba, tayo parang naano rin tayo sa sarili natin. Alam natin yung Bible, alam natin anak tayo ng Diyos, pero bakit namumuhay tayo na laging down? Alam natin yung mga, kumbaga katuruan. Diba? Pero bakit may mga pagkakataon na parang namumuhay tayo ng defeated? Pero yun nga, kinakailangan na i-remind mo lang sa sarili mo na matagumpay ka na. Okay? So ngayon, how to live out your true identity? Paano mo ngayon na isa sa pamuhay o pangangatawanan yung true identity mo? Number 1, renew your mind daily. Okay? So sa pamamagitan niya ng pagbabasa syempre ng salita ng Diyos. Let God's Word override the lies of the enemy. And minsan nga, kapag halimbawa, di ba, pag tayo, YA, nagsasama-sama, pag kunwari kinakamusta mo, hindi naman masama yun. Pero di ba, madalas talaga natin na naikukwento yung sa trabaho. Pero yun, kumaga parang kinakailangan, ma-remind tayo, di ba, na tayo ay anak pa rin ng Diyos, na tayo ay para sa Kanya pa rin, di ba? And kung ano man yung ginagawa natin ngayon, hindi siya yung identity mo. Hindi ka, yung sabihin, let's say for example, pag sinabi bang identity, ay taga-BDO po ako. Hindi ganon. Kasi oo, taga-BDO ka ngayon, pero taga-langit ka talaga. Di ba? Yung kumbaga yun ang identity mo. And then number 2, speak God's truth over yourself. Ay, hindi ko pala nasabi, yung let God's word override the lies of the enemy. Nasabi nga ni Vlad Sabjo, kapag daw meron kang gustong alisin sa buhay mo, hindi mo lang dapat daw i-review, hindi mo lang daw dapat tanggalin, kundi dapat palitan mo yun. Kaya for example, may mga negative kang iniisip, mga negative kang, kumbaga parang na may meditate, para mapalitan yun, kinakailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Okay? And then pangalawa, speak God's truth over yourself. Kasi nga yung sa Proverbs 18:21, alam natin yan, di ba? Yung life and death are in the power of the tongue. Sabi, declare who God says you are, not what you feel. Kaya nawa, di ba, sa ating buhay bilang Kristiyano at bilang YA, mahalaga sa atin yan na lagi tayong nagde-declare. Diba, si Joyce Meyer nga nung siya ay nasa edad nyo, talagang yung kumaga parang thankful din siya na may salita ng Diyos siya sa buhay niya. And ganoon din sila Joseph Prince, ganoon din yung mga faith preacher. Diba, na tayo, nagpapasalamat tayo kay Lord kasi hindi tayo nagiging biktima o kandidato ng negativity lang. Meron tayong salita ng Diyos na pwede nating panghawakan and i-speak natin over ourselves, diba? Halimbawa, ngayon, ganyan yung lagay mo. Diba? May mga nagtatestimony na parang naano sila sa sahod nila. Pero ngayon lang yan kasi you can speak life to that salary. Amen? Diba? Yung kumbaga, ngayon, parang iniisip mo, wala kang work. Pero ngayon lang yan kasi you can speak life, diba? Sa iyong kalagayan. Amen? Naintindihan? So, wag mong isa pang buhay kung ano yung ngayon, di ba, na parang feeling mo down ka. And then number 3, surround yourself with kingdom family. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat, andyan ka. Ayan. Di ba, sa Hebrews 10:25, ang context pa kasi ng Hebrews 10:25, di ba, yung nakakalimot na yung mga tao sa talagang meaning ng gawain. May mga nag-miss out na ng gawain, pero di ba yung Hebrews 10, i-remind tayo talaga na sobrang halaga ng mga gawain, sobrang halaga na umaten, sobrang halaga na huwag mong ma-miss out, di ba, yung pagsasama-sama natin.
Halimbawa, makita nga lang natin yung taga-NHA, taga-Lakeview, di ba? Ang saya na natin. Parang na-encourage din tayo, di ba? And kayo naman, makita nyo lang kami. Feeling. Di ba? Yung parang syempre sumasaya din kayo. Di ba? Kasi ganun tayo. Talagang doon tayo nilikha ng Diyos. Ganun yung pagkakadesenyo sa atin. Na kapag nagsasama-sama tayo, lumalakas tayo. Amen! Amen! Di ba? Kaya be with people who remind you of your real worth. Di ba? Kasi yung tao sa labas, yung mga tao sa paligid o sa mga secular world, hindi ka naman i-remind yan kung sino ka talaga kay Jesus, di ba? Minsan, babrandan ka pa nga niya ng mali eh. Di ba? Mumurahin ka pa niyan. Di ba? Pero yun nga, tayo mga magkakapatid, ay dapat magsama-sama. Kaya surround yourself with kingdom family. Alam ko, dati meron ako sinabihan dito na sabi ko, alam mo, dapat maging favorite mo yung gawain. Kasi sa gawain, pinagpe-pray ka. Sa gawain, ina-affirm ka. Sa gawain, kino-comfort ka, ina-encourage ka. Eh, dyan sa trabaho mo, minumura ka pa nga eh. Diba? Kaya dapat dito mo sipagan. Diba? Kaya yun yung sinabi ko sa kanya. And then pang-apat, serve from identity, not for identity. Ayan, diba? Dapat daw maglingkod ka na from your identity in Christ, pero hindi para magkaroon ka ng identity. Sabi, serve God not to become someone, but because you are already His child, di ba? Ibig sabihin nito, yung baga parang pag naglingkod ka kay Lord, hindi yung parang nagpe-perform ka na, sa pamamagitan nito, ko, tatanggapin ako ng Diyos, magiging langit ang destination ko. Hindi. Kasi ang totoo niyan, di ba, langit ka na. Amen? Ang totoo niyan, anak ka na ng Diyos. So, wag mo nang isipin yung performance-based na, alam mo yon na pamumuhay. Na parang inisip mo kasi kaya ako matapang na sinasabi to, na pagdaanan ko to, yung parang feeling ko, pag hindi ko nagalingan yung preaching ko ngayong linggo, parang ang failure ko, parang gano'n. Parang feeling ko, hindi na ako gano'n. Alam niyo yun, kung merong nangunguna rin sa negativity dito, noon, ako yun. Kaya parang ngayon, I encourage everyone, di ba, na lagi niyong i-remind sa sarili niyo the true identity of Jesus. Nung nakaraan, napadalaw ako doon kila JM sa NHA, hindi niya pala tinanggal yung mga nilagay ko doon sa sa salamin ko doon. Di ba? Kasi doon sa phase 2, meron ako nilagay noon sa salamin na laging magpapaalala sa akin kapag nadadown ako. Na laging magpapaalala sa akin na yung kumbaga parang kung ano talaga yung true worth ko sa Panginoon. And I remember yung dati kay Jen nga, dati nung time na naging negative ako, tapos parang basta drama ko nun, nakakahiya. Yung parang feeling niya, magsusuicide na ako, parang ganyan, na may mga pinagdaanan lang. Ang ginawa niya, pumunta siya dun sa third floor, pinagtatapalan niya yung pader ko ng mga verses, tapos parang sabi niya sa akin, yan yung mga, di ba, yan yung mga pinapaniwalaan mo, parang ganyan, tumingin ka ulit dyan, ganyan, ganyan. Kaya buti na lang, hindi natuloy yung gano'n. Diba? So, buti na lang may mga nagpapaalala, diba, na true identity mo kay Lord. And sabi nga, kapag daw kasi mayroon kang identity crisis, it leads to anxiety, insecurity, and compromise. Diba? Kapag daw may identity crisis ka, lagi kang may worry, diba? Laging inaatake ka ng anxiety or anxiety attack nga. Insecure ka, tsaka pwede kang mag-compromise. Pero sabi nga, basahin nyo nga yung ito, your real identity is not achieved. Ulit. Your real identity is not achieved, it's received from God. So, tinatanggap siya, hindi siya ina-achieve. Diba? Okay ba yun? Mabuti ba yun? Diba? Sabi mo sa katabi mo, goods tayo doon. Diba? So, kaya naman, ang last quotation dito sa unang preaching natin. Ayan, no? Sabi dyan, you don't have to search for yourself. Come to Jesus and you will discover yourself. Amen? Diba? Wala na dito magsasabi na na Pastor, pupunta ako sa Banawe Rice Terraces. Hanapin ko ang sarili ko. Kaya, punta ako Pastor sa Baguio, hanapin ko yung sarili ko. Ayan, kasi kapag daw natagpuan mo si Jesus, diba, madi-discover mo yung sarili mo. Amen? Amen. Sasabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Again, sasabihin mo sa katabi mo, you are greatly blessed. Highly favored. Deeply loved. In Jesus' name. Ano yun? Katandaan nyo, 1, 2, 3, go. You are greatly blessed. Highly favored. Deeply loved.
Isa pa. You are greatly blessed, highly favored, deeply loved. Ayan, sa sarili mo. You are greatly blessed, highly favored, deeply loved. Amen. Nakaka-touch, diba? Diba? Greatly blessed, highly favored, deeply loved. Oh. Ayan. Okay, so next preaching natin. Ayan, so minsan lang to, guys. Ayan, ayan, next preaching, basahin natin yung title. Ayan, pero uunahan ko na kayo. If Jesus were a young adult today, tapos ganyan siya kagwapo, crush siya ni Aya. Ayan, so yan ang number 1 natin. Diba? Sa AI ko lang kasi inano yun, tapos parang sabi ko, gwapo naman ito ni Jesus. Kung ulit ang title, If Jesus were a young adult today. So ano kaya ang pamumuhay niya, katangian niya, di ba? And this message, i-reflect tayo nito, o ano, pag si Jesus kasama namin bilang YA, ano nga kaya siya? And titingnan natin kung ano yung mga example and ano, parang something to follow about Him. Okay? So, huwag na natin patagalin. Imagine natin, paano kung si Jesus ay 25 to 30 years old na ngayon. May trabaho, may social media, at exposed sa lahat ng pressures ng modern life. Ang tanong, paano siya mamumuhay at ano ang magiging priorities niya? Kung siya ang example natin, dapat gayahin natin siya kahit sa modern context. Yan. Kaya for example, diba naniniwala tayo na we have decided to follow Jesus. Isipin natin kung ano ang modern context. Sa modern context, kung ano nga si Jesus sa panahon natin ngayon. Tingin ko, sure na sure, diba? Number 1, he live with purpose. Yan. Kung YA din siya, nakagaya natin, he live with purpose. Kasi sabi sa John 4:34, ang food ng Panginoon, diba, is to do His will, His Father's will. Kaya malamang sa malamang, kung si Jesus ay YA din, ganun din ang kanyang gagawin. Sabi dyan, hindi siya driven ng likes, followers, o career status, driven siya ng mission ng Ama. And alam niya ang mission niya at hindi siya magpapadistract sa trivial things. Kaya let us be encouraged sa katotohanan na yon. And sa modernong panahon, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa walang saysay na trends o toxic social media habits. Diba? Kasi alam niya kung sino siya and alam niya kung ano talaga ang pinaka-calling niya. Diba? Kaya ang tanong, ganun ka din ba? Kaya ikaw bilang young adult, yan, ito ang application natin. Alamin mo ngayon ang calling mo at huwag kang magpatalo sa distractions. Diba? Nowadays talaga mga kapatid, alam na alam natin yan, ang daming distractions. Kaya isa sa mga nilagay ko ulit sa whiteboard ko, redeem your evening, remove distractions. Diba? Kasi nung nakaraan merong preaching si Vlad Sabchuk, diba? Yung tungkol sa evening, yung redeeming your evening. Parang naisip ko, kaya ako talagang sinikap ko na, sabi ko sa Panginoon, Lord, may mga pagkakataon kasi, diba, yung Friday night namin, nawawala ng saysay kasi kung iba-iba yung mga agenda natin, may mga iba't-iba tayong mga gustong gawin. Pero sabi ko, gusto ko maibalik ulit yung, kumbaga YA night, na may, kumbaga, alam nyo yun, yung, parang masasabi mo na yung evening mo may substance. Merong nangyari, may essence, diba? Kaya kasi minsan, yun nga, parang lagi lang tayong scroll sa social media, and then instead na maging productive tayo, hindi natin alam, kakatingin natin ang buhay ng iba, yung buhay naman natin, nababawasan ng nababawasan, di ba? Kaya, yun. And then, pangalawa, tingin ko, malamang na malamang, he put God first. Di ba? Kasi sa Mark 1:35 na sinabi talaga yan na bago pa man mag-daylight, nagpe-pray na si Jesus. Kaya sabi nga, sa dami ng activities, lagi siyang may time for prayer. Diba? Laging inuuna ang quiet time, prayer at worship kahit busy sa career. Let's say for example, taga-BPSI, diba? Si Jesus. Diba? Una muna niya, bago siya mag-isip ng mga taktika or mga gagawin sa buong araw, magpe-pray talaga siya. Diba? Kasi yun talaga ang paniniwala ng Panginoon na bago siya lumarga, pray mo na siya. Sabi, makikita mo siya na nagbabasa ng Biblia sa umaga kaysa mag-scroll agad sa phone. Meron siyang deep relationship
with God. Amen? Kaya bilang YA, anong dapat natin gawin? Hindi mo pwedeng, next natin, i-outsource ang relasyon mo sa Diyos. Ikaw mismo ang dapat mag-invest dito, di ba? Yung outsource, term nyo yan. Term ng panahon nyo yan, di ba? Yung outsource. Pag sinabing outsource, iasa sa iba. Di ba? Yung iyong spiritual na buhay. Ako talagang masasabi ko sa inyo yan bilang pastor, parang natutuwa ako pag kunwari, kino-consider nyo kami. Sasabihin nyo, Pastor, pa-pray naman, pray nyo po ako Pero talagang ma-appreciate ko, I highly recommend, kapag mismo ikaw, kung ano yung kalagayan mo ngayon, ipag-pray mo talaga. Diba? Kasi syempre, ang higit sa lahat na dapat na unang lalapit sa Diyos, sa buhay mo, ikaw mismo. Okay? Number 3 naman, kung si Jesus ay YA, alam nyo, He worked with integrity. Kasi sabi ng Colossians 3:23, whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. Si Ayot, ngiti-ngiti dun sa picture ni Jesus, oh. Joke ba? Sabi, ang trabaho niya ay laging maayos at walang daya. Gagawin niya ang trabaho ng may excellence at honesty. Kung si Jesus ay YA. Ibig sabihin nun, walang shortcuts o pandaraya kahit may pressure. Diba? Tayo ba ganon? O kapag may pressure na, okay na yan. Diba? Paspasan na. Diba? Yung may daya na, diba? Shortcut na lang. Pero yun nga, kapag nagtatrabaho tayo, do it heartily as to the Lord and not to men. Yung parang feeling mo, nandyan talaga. Hindi naman feeling, nandyan talaga si Lord. Tapos, syempre, iisipin mo nun, what if nandyan yung supervisor mo or manager, di ba? So, dapat ayusin natin yung ating pagtatrabaho. Kaya naman ikaw, bilang young adult, kayo naman magbasa. 1, 2, 3, go! Yan, na parang para sa Diyos, di ba? So, ibig sabihin, pag para sa Diyos, the best. Di ba? Meron akong natutunan sa self-development ni John Maxwell. Makinig kayo maigi na kapag daw tayo pala, meron tayong ministry, meron tayong trabaho, dapat daw ang lagi nating iniisip, yung trabaho yun o yung expertise mong yun, yung ibibigay mo yung best mo doon to the point na yung mga tao sa paligid mo, willing na willing kang bayaran. Tapos willing na willing dagdagan yung sweldo mo dahil sa ginawa mo. Amen? Ganun ba tayo magtrabaho? Yung make extra mile, yung parang mala Rebecca na ang ine-expect lang painumin si Elias ba? Pero pinaninom yung mga camel din. Diba? So dapat daw, ganun tayo kung magtrabaho. Yung parang feeling mo, ipopromote ka na agad ng boss mo dahil sa pagtatrabaho mo. Amen? Amen, diba? Tapos meron pang sinasabi si John Maxwell nga daw doon, na dapat daw, alam natin tong verse na to, diba? Yung Colossians 3:23, dapat ang nangunguna daw sa mga requirements sa paghahanap ng trabaho ng mga kumpanya, number 1, bukod sa 4-year graduate. Pangalawa, born again Christian. Kasi dapat, pag sinabing born again Christian, masipag sa trabaho, ginagawa yung best sa trabaho. Yung tipong, pag ka nalaman, born again ka? Ano ka? Tanggap na na. Diba? Kasi ganun tayo kasipag magtrabaho. Sabi mo sa katabi mo, mag-amen ka naman. Amen. Kaya sabi nga, diba? Tapos pang-apat, he was humble yet confident. Diba? So sa Philippians 2:6-8, 2:6-8, mababasa niyo yung humility ng Panginoon na bumaba siya sa lupa and tinake niya yung cross even unto death. Diba? And sabi nga, alam niya ang worth niya pero hindi siya nagyayabang. So hindi mayabang kahit successful. Pero hindi rin insecure dahil alam niya ang identity niya sa Ama. Kaya pag halimbawa dumating yung time, maging successful na kayo. Si Ira maging, may-ari na ng diba, isang kumpanya. Diba dapat, successful man siya, pero hindi siya yayabang. Diba? Halimbawa, matupad man yung pangarap ni Prexy na yumaman talaga. Diba? Amen, amen. Diba? Hindi tayo yayabang. Diba? Kundi, humble pa rin tayo. Diba? Kaya ikaw bilang young adult, ano sabi dyan? Hindi mo? Yan, para patunayan ang sarili mo. So, hindi mo kailangan magyabang kasi alam mo yung identity mo kay Lord. Panglima, he was generous. Yan. Kung YA si Lord, mapagbigay pa rin siya.
Okay, sabi ng Acts 20:35, di ba? It is more blessed to give than to receive. Tingin ko, kung si Jesus YA siya, isa siya sa mga maghahabol sa tithes, offering, pledges, di ba? Isa siya sa mga talagang magsasacrificial giving, di ba? Marami siyang sisintitan, di ba? Tapos kapag giving, hindi siya naiirita, hindi niya sinasabing na naman, di ba? Kundi generous po si Jesus. Sabi, bukas palad sa pagtulong, hindi lang para pera, kundi oras, skill, presence, puso at pag-ibig. Nakita ko yan, maraming mga YA tayong kapatirang ganyan, di ba? Na alam mo na ganito yung sweldo, yung sahod, pero napaka-giver pa rin, di ba? In spite and despite ng ganong trabaho. Okay, kaya inisip ko dito, posible talaga. Kaya naman, ikaw bilang young adult, ano sabi dyan? Gamitin mo ang skills at resources mo to bless others, di ba? Sino po dito sa inyo ang giver pa rin? Di ba? So, I promote, di ba, yung pagiging giver. Kailangan na kaya sabi, naalala ko nga yung sinasabi ni David Samral, di ba, na sabi sa church daw nila, hindi tither yung mga mayayaman. Ang mga tither daw talaga, yung mga empleyado. Di ba, yung nakaranas talaga ng hirap muna, tapos nakaranas ng, yung kumbaga maliliit na simulain, di ba? Kaya pagdating ng araw, dumating din yung time, mga nagsitandaan na, mga pinayaman din sila ng Panginoon. Okay? And then next naman, number 6, bilang YA, si Jesus, kung nabubuhay siya ngayon, buhay siya pala, kung nandito siya ngayon, he built meaningful relationships, di ba? And ayan yung palatandaan o reminder na bilang YA, di ba, nagbibuild pa rin pala tayo dapat ng relationship. Naniniwala ako doon na habang tumatanda ka, nagiging smaller daw yung circle mo. Pero syempre, kinakailangan, yun nga, humanap pa rin tayo ng mga, magiging accountability natin, yung mga kaibigan natin. Sabi nga, nakikipagkaibigan siya kahit sa mga rejected ng society. Siya po ay relational, not just transactional. Ano ibig sabihin ng transactional? Di ba yung parang, ano ba? Ano ibig sabihin na? Ordinary lang. Yung parang, babayaran kita, tapos na period, parang ganun lang. Siya, relational siya. Sabi, maraming kaibigan mula sa iba't ibang background, pero laging may intentionality sa relationships. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, na kung ano-ano daw yung dapat na kaibigan niyo, 3 grupo. Naalala niyo? Hindi niyo naalala? 3. Dapat mas bata sa'yo, kaedad mo, mas matanda. So, yun daw yung mga klase ng mga tao na dapat meron ka, kaibigan. Dapat may kaibigan kang medyo bata para nakakapaglaro-laro ka pa rin kahit papano, tumatawa-tawa ka pa rin kahit papano, may kaibigan kang kaedad mo para nakaka-relate kayo, di ba? Meron pang maramdaman na, may hindi pala ako nag-iisa. At pangatlo, yung mas matanda. Kasi tuturuan ka ng wisdom, tuturuan ka ng mga experiences. Okay ba yan? Diba? So, sabi mo sa katabi mo, hanap ka ng ganong friend. Okay. So kaya bilang adult, bilang YA, ano sabi dyan? Basa, 1, 2, 3, go. Okay? So, alam mo na, Aya. Kaya magdadala sa'yo closer to God. Top ito, he led by serving. Ayan, kung YA si Lord, si Jesus, ganun pa rin. Ang leadership niya is about servant leadership. Sabi, hindi siya pa-bossing, kundi servant po siya. Sabi sa opisina o negosyo, uunahin ang kapakanan ng iba bago ang sariling gain, di ba? Sino sa inyo, talagang enjoy nyo na tawaging boss, sir, madam, ma'am, di ba? Maganda lang yan, maganda din yan. Di ba? Kumbaga, pero hindi masama na tawagin ganyan. Pero huwag nyo namang i-feel masyado to the point na, punasan mo to. Di ba? Yung abot mo naman, pero pinapaabot mo pa. Di ba? So, maging servant leader tayo. Amen? Kaya nga tayo, di ba, dito sa church, kahit sa mga inadapt ng mga daughter church natin, ang tawag natin sa mga leaders ay leading servant, di ba? Or servant leaders. And kaya nga, ikaw bilang adult, ano dapat mong gawin? Kahit bata ka, nasaan ka man, anumang posisyon, pwede ka nang maging servant leader. Diba? Huwag kang utos ng utos. Diba? Dapat makita sa'yo
ang pagsunod, di ba? O kaya naman, pag may mga goal kayo, ikaw ang frontliner. Pangwalo, he spoke the truth boldly. Nalala ko lang si Jesus, di ba? When it comes sa kingship, ang ibang mga hari, sino ang namamatay para sa kanila? Yung mga sundalo, yung mga kawal nila. Pero iba itong hari natin, bakit? Siya ang namatay para sa atin, di ba? Para sa ating mga karaniwang tao, di ba? Pero deeply love. Okay? And then pangwalo, he spoke the truth boldly. Kung YA si Jesus, si Lord, ganun pa rin. Diba? Magiging makatotohanan pa rin siya. Talagang maibigin pa rin sa katotohanan ang Panginoon. Sabi, kahit ayaw ng iba, sinasabi niya pa rin ang totoo. He stand for truth, kahit unpopular, hindi siya matatakot magsabi ng tama ayon sa salita ng Diyos. Kaya sino sa inyo naka-experience ng ganon, na porket nandyan ka sa kumpanya na yan, i-under ka nila. Diba? Sasabihin nila sa'yo, oy, may party tayo ng LGBT. Mag-ano ka? Mag-costume ka ng rainbow. Diba? Eh ikaw, syempre, meron pang conviction, diba? Alam mo kung anong ibig sabihin nun. Diba? So dapat, you will stand for truth. Diba? Na, absent na lang po. Pero nga, gawan mo ng paraan, diba? Diba, pinagko-costume ka ng monster or devilish, diba? Sa Halloween. So alam mo na ang gagawin. Amen? Kaya ikaw bilang young adult, ano sabi dyan? Huwag kang matakot. Yung mga yun kasi dito parang laging gano'n, huwag kang matakot. Sabi, magsalita ng tama ayon sa Biblia. Amen? Diba? Stand for truth. Diba? Kaya purihin ng Diyos sa mga taong gano'n na nag-i-stand for truth. Number 9, ito. Sabi mo sa katabi mo para sa ito. Ayan, sabi, they practice. Sabi na, they practice. Yes, diba? Sabi mo, magpahinga ka. Pero huwag sobra. Kasi syempre, yung iba, sobra-sobra naman. Ayan, basahin niyo itong Mark 6:31. Lahat magbasa. 1, 2, 3, go. And he said to them, sabi mo naman sa sarili mo, hindi kasalanan ang magpahinga. Ibig sabihin niya, si Lord, marunong siyang mag-withdraw to recharge. Praise. Meron siyang healthy boundaries. Diba? Marunong magpahinga at magsabat para sa spiritual, emotional, at physical health. Diba? So, halimbawa, pagod ang spiritual rest. Pagod ang emotional rest. Let's have a break. Yung pagpagod na ang puso, let's have a break muna. Di ba? Then physical health. Pagka kailangan ng physical na physical din. Ang pinakailangan, exercise, tulog, diba? Lakad, walking. Diba? Sabi nga ni Benny Hinn, kapag kunwari may problema spiritually, spiritual mong i-deal. Pag problema physical mo rin na i-deal. Diba? Baka minsan i-check mo rin, kulang ka ba sa tulog, ikaw ba ay kulang sa kain o sobra sa kain? Diba? Nasobrahan pa ang chicken skin mo. yung chicharong bulaklak, kaya nahihilo ka. Okay? Kaya sabi nga dito, kailangan magkaroon daw tayo ng mga healthy boundaries. Kaya diba si Jesus natutulog din. Sabi nga, kaya ikaw bilang young adult, huwag mong abusuhin ang sarili. Kailangan mo rin na pahinga sa Diyos. May mga sinasabihan niya ako dito na YA na mag-vitamin C kasi minsan necessary din yun. Essential din yun na pero ako din naggaganon ako, di ba? Yung galing sa Atomy. Pero hindi araw-araw kasi 2,000 siya? 2,000 milligrams ba? ml. Milligrams. Okay? Kaya yun, sila Pastora Grace, multivitamins. Ang Luna. Pero ni-reveal daw. Pero yun nga. Number 10, he made disciples. Yan, kung ikaw ay YA, ganun ay kung ikaw. Kung si Jesus ay YA ngayon, malamang sa malamang, nagdi-disciple pa rin siya. Yan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ito para sa atin to. Ayan. Diba? Alam natin yung Matthew 28, 19 to 20. Ibig sabihin nito, lagi siyang may intentionality na magturo sa iba, merong disciple-making lifestyle, at laging naghahanap ng paraan para mag-mentor at magturo ng faith sa iba. Alam niyo, sa YA nga,
ang gusto ko talaga na mangyari dito at pangarap, kung ano yung, kunwari, anong edad mo ngayon, humanap ka ng i-mentor mo na mas bata. Kasi di ba, parang yung mga young generation, they are waiting sa mga mentors. Ngayon, kung hindi ka mag-a-apply, kung hindi ka mag-volunteer, kawawa talaga sila. And ang kalagayan din natin ngayon, sa Sendalay Putatan, NHA Lakeview, maraming mga youth nag-aantay na magkaroon ng ate, kuya, kaya ganun pa rin, God is calling, di ba? People na who are willing to disciple them and mentor them. And alam natin yan, na walang sayang sa life-to-life investment. Pangarap ko pa rin, bawat isa sa atin dito, may ma-one-to-one. Pangarap pa rin natin, meron dito, may nag-mentor. Natutuwa lang ako, one time, nag-takoyaki kami, di ba, ni Ate Mer, doon sa Putatan. Nasabang nag-aantay kami ng order namin. Merong 3 babae na pumasok doon, tapos umorder ng milk tea, tapos takoyaki. Akala ko, ordinaryong mga babae lang sila. Then maya-maya, meron ng purple book yung isa. Tapos nagtatopic siya ng lordship dun sa dalawa. Eh parang sa part ko, sa isip-isip ko, pwede nga talagang mangyari sa YA ko, no? Na yung mga spare time na instead na, yun nga, parang maabala tayo sa mga social media lang, kumuha tayo ng mga youth, di ba? Ng mga kabataan na i-mentor natin at i-disciple natin. Sabihin mo sa katabi mo, para sa atin talaga to. Diba? Kasi, again, kawawa ang next generation kung pababayaan natin sila. Nawa, di ba, kung paano tayo inalagaan ng mga leaders and pastors natin, pass it forward. Amen? May all those who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the life we live inspire them to obey. Diba? May all those who come behind us find us faithful. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, magkaisa tayo doon. Ayan. Okay, number 11, second to the last na to, he was content. Ayan. So kung si Jesus ay YA, contento siya. Sabi, hindi siya obsessed sa mga bagay na nawawala o nasisira. Siguro, tumulala lang si Jesus sa nature, okay na siya. Hindi na siya maghahangad ng iba. Sabi, hindi siya driven ng materialism o FOMO. Ano ibig sabihin ng FOMO? Fear of missing out. Yung parang feeling mo na nahuhuli ka na, diba? Hindi siya nagpapatangay sa ganon. Mas pinapahalagahan ang eternal investments. Ganito yan halimbawa, dumating yung time, ikaw, nakamotor ka, tapos yung isa, nakakotse na. Huwag mong iisipin na kawawa ka. Diba? Kasi maybe, next year, yun na yung time mo. Diba? For example, ikaw, kaya mo inflatable pool kayo ngayon. Diba? Susunod, ka na. Yung parang swimming pool na, ngayon yung bago, infinity pool. Diba? So, basta iisipin mo, nasa ganitong kang estado. Pero, yung yung pinasa ko nung nakaraan sa GC natin, walang nag-like, walang nag-heart. Pero, babalansihin natin yon na hindi masamang i-aspire na yumaman. Pero kasi, ang sinasabi kasi doon ng author o nagsulat, minsan meron tayong kaisipan ng pagiging fake rich na para umangat yung level ng tingin natin sa sarili natin, aasta nga tayo na parang gano'n, ganyan, di ba? Na dapat IG worth tayo. Na minsan, naitataya yung mga credit cards natin, yung mga debit card o savings account natin, zero na pala, para lang may ma-post tayo o ma-email tayo. Yun ang tinatawag na fake rich. Kasi dapat, ang tunay na yaman, may savings ka, o kaya naman may mga naipupundar, di ba? Mas maganda yung ganun. Amen? Amen. So yun, kaya si Jesus, simpleng tao lang siya. And, ayan, nung mga nakaraan, parang minsan na, hindi pala ganun. Oo. Nung mga nakaraan kasi, parang, tinitignan ko yung mga biglang mayaman yung example, di ba? Yung sila Mark Zuckerberg, yung for example, di ba, kung paano silang manamit. Di ba laging naka-black lang o gray, tapos na t-shirt. Kasi para sa kanya, hindi niya na pinaglalaanan ng oras yung mag-isip kung anong damit niya. Parang ako din, minsan gusto ko rin ng gano'n na lang kasimple, yung wala nang tatak,
yung laging ano na lang, yung common na lang, black, gray, white, ganun. Kasi parang simple lang nga talaga yung buhay na meron si Jesus. Mas tanong simple-simple si di ba? Si Prophet Sadu, kulay orange lang. Diba, laging pag nagpe-preach siya sa Maynila, hindi mo alam kung updated ba yon, kung latest lang ba yon sa video niya, di ba? Kasi laging naka-orange siya. So, sobrang simple. Pero iniisip ko, may kaya palang maging ganito, di ba? Samantalang kami parang pagka titingin kami sa mga damitan namin, anong sasabihin namin, wala akong maisuot, di ba? Pero pag si Jesus, diba? Simple lang siya. Alam ko ganun din yung si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga, diba? Lagi naka-black na polo shirt, tapos naka-cap. Ginagamit. Kaya parang, wala, simple lang, diba? So, kasi yun nga, kontento daw si Jesus. Kaya bilang young adult, sabi niya, matutong maging masaya sa kung ano ang meron ka sa ngayon. Amen? So last na to, pasensya na, salamat sa time niya. Last na to, he lived differently. Okay? Kung si Jesus ay YA, syempre, mamumuhay siya ng iba. Okay? So dyan sa Romans 12, verse 2. Sabi, hindi siya sumunod lang sa culture ng mundo, at hindi siya magko-conform lang para makibagay, handa siyang maging light sa madilim na sistema ng mundong ito. Okay? So, kung nandito si Jesus at YA siya, mamumuhay siya ng ibang-iba. Kaya tanongin mo yung sarili mo, ikaw bilang YA, diba, pagsasabay ka sa mga tao, makikita ba yung difference na iba ka? Okay? So, nawa po ay iba po tayo. Naintindihan? Kaya ikaw bilang young adult, last na to, kaya basahin nyo na. 1, 2, 3, go. Ayan, so be the light. Okay? Kaya tingnan nyo, sa conclusion natin, iiwan natin tong verse na to, yung 1 Corinthians 11 verse 1. Sabi, follow my example as I follow the example of Christ. Okay? Tapos pagtatanungin nyo, biblical ba yung tinuro ni Pastor ngayong gabi na to? Ang ganda nung na-discover ko sa 1 John 2:6. Tingnan nyo yung mga pagkakaiba ng mga translation. Sa 1 John 2:6, yung King James Version, ito yung sinasabi. He who says, he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. Okay? Tapos 1 John 2:6, TLB, the Living Bible. Sabi, anyone who says he is a Christian should live as Christ did. Then last version, yung 1 John 2:6, ito yung pinaka-favorite ko, NLT. Sabi, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Amen? And ganun pa rin yung iiwan ko sa inyo. Kung si Jesus ay YA ngayon, diba? Ganun po siya mamumuhay. And nawa po maging light verse natin yan, yung 1 John 2:6. Nung nakita ko to, favorite ko na to ngayon, yung 1 John 2:6, diba? Na kung paano namuhay si Jesus, ganun din. Meron akong i-confess sa inyo na struggle ko nung nakaraan na sinasabi ni Ate Mer, na oo nga, na kahit pastor siya, parang feeling niya kapag nagsa-social media siya, parang hindi siya mararapture. Habang pinapakinggan ko siya, sabi ko, hindi pwedeng gawin ko rin yun kasi pastor kami, kailangan may update pa rin kami sa mga tao. Pero alam niyo lately, nung nagsa-social media ako, parang I can confess na parang nakaka-empty talaga. Sobrang parang dumating sa time parang kada social media ko, nakikita ko yung note ng mga tao, my day ng mga tao, tapos newsfeed na walang ending. Sobrang grabing depression tapos anxiety yung nangyayari sa akin. To the point na kahit sabihin mong Christian ka, kahit sabihin mong pastor ka, minsan napapaisip ka kung failure ka ba. Kasi yung iba, ganito na yung narating, yung iba, ganito na yung members nila. Diba? Kaya parang nung time na yun, Lord, parang inimagine ko, kaya kung bumalik ako sa noong buhay, yung sa simpleng buhay lang na walang social media. Kaya ang ginawa ko, after ng prayer meeting ba na yun, o prayer marathon, tanggal talaga, inalis ko si Facebook, alis din si Instagram, at sinasabi ko sa inyo, di ba, hindi ako nagde-deactivate kasi nga gusto ko ma-update pa rin. Pero ngayon, nakaya ko siyang i-deactivate. And alam niyo yung peace, di ba, na dulot ng ginawa kong yun. Grabe talaga.
Tsaka sabi ko sa Panginoon, Lord, parang gusto ko yung, parang halimbawa, kung makikipagrelasyon ako sa mga tao, gusto ko intentional na rin. Yung tipong gusto ko, usap talaga. As in reality, usap, di ba? Yan natutuwa ako nung ginawa ko yun. Ang dami kong napuntahan, ang dami ko. Parang feeling ko, productive ako. Tapos may mga nakausap ako na hindi ko nakakausap noon. May kaaway ako noon, nabati na kami ngayon. Di ba? Parang, pero yun nga, naiintindihan nyo. Kasi iba ang simpleng buhay. Iba talaga, merong mag-impact sa'yo kapag inano mo to, parang pinanghawakan mo to yung 1 John 2:6. No, nga no, pagka si Jesus ba nandito, magiging addict ba siya sa social media? And there are times, alam nyo, yung major problem natin, yung mga emotional problem natin, dala talaga yan ng lahat ng mga nakikita natin sa social media. Naintindihan? Sabay ganun yung conclusion eh, no? Pero yun nga, kasi baka kasi may someone dito na yun pala yung makakatulong sa'yo na mga dyan sa sleepless nights mo, dyan sa mga parang anxiety attack mo, dyan sa parang feeling mo nade-depress ka, na-insecure ka. Baka yun kasi ang susi. Yung bumalik tayo ulit sa simpleng buhay. Yung parang, isipin mo na lang, lumang tao ka, di ba? Na ang mo lang, tinira mo lang talaga is messenger. And very intentional ka na, kunwari, gusto mong kausap si Ezekiel. Si Ezekiel talaga yung i-chat mo lang. Diba? Hindi ka laging asa sa GC, sa group chat, diba? Or sa maramihan na massive. And I believe, diba? Kapag ginawa natin to, hindi ko sa pinipilit kayo, lalalim yung way natin ng pakikipagrelasyon, lalalim yung Christian life natin, and yung buhay natin, mababawasan ng stress, anxiety, o depression man. Amen? Minsan hindi kailangan ng rebuke. Kailangan talaga discipline. Pero mag-ingat ka rin, kasi baka sa discipline mo, wala nang delight. Kailangan balance pa rin. May discipline ka, pero nagde-delight ka pa rin. Amen? May natutunan? Yan lang po. Togal din lang. Kaya po tayo lahat. Let me pray for you. Pag-pray tayo. Pero sige, ikot tayo. Tapos, hawakan niyo yung katabi ko.